Dito sa probinsya ng Cavite ay may isang bayan na masasabi kong napakasimple at tahimik lang ang pamumuhay ng mga tao. Walang madaming nagtatayugang gusali at amoy mo pa rin ang sariwang hangin. At dito ako dinala ng aking mga paa dito sa Maragondon. Sa aking pagkamangha sa mga sinaunang bahay ay may umagaw ng aking atensyon. Pangkaraniwan lamang sa unang tingin at hindi naman kagandahan sa iba kong nakita. Pero ang bahay na ito pala ay may malaking papel na ginampanan sa ating kasaysayan. Pagpasok mo pa lang sa bahay na ito, akala mo ay isa lamang lumang bahay dito sa Maragondon, Cavite. Pero ito ay malaki ang naiambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Alamin natin kung bakit. Alam nyo ba na bago dumating si Bonifacio dito sa Cavite noong Disyembre 1896 ay lumaganap na ang himagsikan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Agad itong kumalat sa Cavite, Bulacan, Nueva Ecija at Batangas. Pagsiklab nito sa Maynila noong Agosto 30, 1896, may mga naitalang pag-aklas sa mga himpilang Espanyol sa Mindanao at Palawan.
Alam nyo ba na minsan nang dumaan sa hagdanang ito ang ating ama ng Katipunan? Dito kung saan nilitis si Bonifacio ay makikita rin natin ang dokumento sa pagtatag ng Balangay Magdalo. Sa panahon ng himagsikan, gumamit ang mga Katipuneros ng mga armas. Dito rin natin makikita ang mga ito. Sa lugar na ito, sa kwartong ito, dito nilitis ang magkapatid na Andres Bonifacio. Sa totoo lamang sa kabuuan ng paglilitis sa kanila ay masasabi kong napakabilis nito. Bakit? Kasi ito ay tumagal lamang ng 2 araw. Ayon sa mga testigo, bagamat kinuha ang kanilang mga salaysay, 5 araw bago ito magsimula, sa ikalawang araw, nagpasya ang konseho na patawan ang magkapatid ng parusang kamatayan.
magkakapatid na Bonifacio, kundi ang pamahalang Aguinaldo ang nagtalaga ng kanilang tagapagtanggol. Nang hamunin ni Andres na iharap sa paglilitis si Pedro Giron upang pasinungalingan ang akusasyon nito, hindi pumayag ang hukuman. Ngunit halos ang testimonya lamang ni Giron ang kinonsidera at pinagbasehan ng hatol ng kamatayan. Dagdag pa rito, wala ni isang ebidensya ang inilabas laban kay Procopio, ngunit hinatulan rin siya ng kamatayan. Hanggang ngayon, hindi matiyak kung saan eksakto sa kabundukan ng Maragondon pinatay ang mga Bonifacio. Hindi pa rin nakikita ang kanilang mga labi.